Ang biktima ay pangalawa sa 8 pa niyang mga kapatid. Mula sa kanyang pagkabata ay nangangarap na siyang umasinso sa kanilang buhay. Pagmahal ng kapatid at malaga sa kanya ang edukasyon. Nagsimula siyang mamasukan bilang isang kasambahay para makatulong na rin sa kanyang pamilya at pag-aaral. Noong March 10, 2017, sa Cagayan de Oro, ang biktima ay pinaslang, pinagsamantalahan at pinagnanakawan pa ito. 5 miyembro ng grupo ang mga salarin. Alamin natin dito sa ating YouTube channel at paki-like na rin sa ating mga videos at mag-subscribe. Si Jeremy Dayo, 28 taong gulang. Habang nakita niya na lumalaki na ang kanyang mga kapatid ay mas lalo pang tumitindi ang pagnanais niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Pangarap niya makatapos sa pag-aaral ang kanyang mga kababatang kapatid. Ang kababatang kapatid niya na si Emily ang palagi niyang kinakausap nito. Kinukurot ang puso ni Jeremy kapag nakikita niya ang kanyang mga kababatang kapatid na may bago sa mga kilala nila. Kaya nisipan niyang magtrabaho muna at maswerte naman siya nakahanap siya ng pamilyang mabait sa kanya na naging amo nito. Napadali siyang napalapit sa kanyang amo at masipag na rin ito. Ang kanyang amo ay nagdesisyon na mangingibang bansa at doon manirahan. Pinagkatiwalaan nila kay Jeremy ang buong bahay at patuloy na rin ang bigay ng kanyang sahod at sa kanyang pag-aaral. Hindi akalain ni Jeremy na matupad na rin ang kanyang mga pangarap. Maginawa na rin ang kanilang buhay nang magsimula siyang nakatrabaho sa bahay ng kanyang amo. Nagawa niyang suportahan ang mga pangailangan ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral nila. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa kolehiyo. 12 taon na rin ang nagtrabaho si Jeremy sa bahay ng kanyang amo. Kaya kilala na nila ang pag-uugali ni Jeremy at talagang pinagkatiwalaan na nila ito. Sobra ang kanilang tiwala na hindi ni Jeremy pababayaan ang kanilang bahay kahit sila ay nasa ibang bansa pa. Pinatuloy lang nila ang kanilang buhay sa labas ng bansa. Habang si Jeremy naman ay nag-aaral ng mabuti para sa pangarap ng kanyang buhay. Pero walang kamalay-malay si Jeremy na may naghintay pala na mga panganib sa kanyang paligid. May mga grupo ng tambay na palagi nakikita si Jeremy tuwing siya ay nagwawalis at naglilinis sa kanilang bakuran. Alam nila na wala sa bahay ang may-ari sa bahay na iyon na tinitirhan ni Jeremy. Nalaman rin nila na walang kasama pala si Jeremy sa loob ng bahay. Ang 5 tumatayong leader sa grupo ng mga salarin na ito ay si Warren Amarga o alias Amang, 24 taong gulang. May kasama pa siyang mga 4 na sina Angel May Rada, 22 taong gulang. Joel Johnson alias Gerald, 22 taong gulang. May minor de edad sa grupo nila na 2 pa sina Kevin at Joanne. Sa lugar nila, problema at sakit sa ulo ang mga 5 salarin na ito. Sa barangay nila, madalas silang magnakaw at si Amang na leader nila ay ilang beses na rin madalas pasok-labas sa kulungan. Pero hindi talaga siya nagbabago at patuloy pa rin sa mga masasamang gawain nito. Ang mga grupo na ito minsan nakatambay sa tindahan malapit sa bahay ng amo ni Jeremy. Doon napansin ni Amang si Jeremy at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na siguradong maraming gamit sa loob ng bahay na iyon. Dahil ang may-ari nasa labas ng bansa. Kaya silang mga grupo ay nagplano kung paano pasukin ang bahay na iyon. Ang kanilang plano, sa tuwing pasukin nila ang bahay ay kailangan walang ingay na hindi magising ang kapitbahay at hindi mabulabog.
Nakanda na ang mga grupo ni Naamang at gawin talaga nila ang kanilang mga plano. Habang ang biktima na si Cherime sa oras na iyon ay walang kamalay-malay sa gabing iyon. Siniguro niyang nakasarado na ang gate sa labas at nagligpit na rin ng mga gamit at mga pinto sa loob ng bahay. Agad siyang natulog ng maaga dahil may pasok siya sa paralan kinabukasan. Sa oras ng gabing iyon, nakaramdam siyang may kumikilos sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na niya nakuhang buksan ang kanyang ilaw nito. Dahil may nakatutok na pala na matalim na bagay sa kanyang liig. Sobrang takot ang naramdaman ni Cherime sa oras na iyon. Narinig niya na may kumikilos sa labas ng kanyang kwarto. Kaya nisipan niya na may kasama pa ito at nininakaw ang mga gamit sa loob ng bahay. Ang buong akala ni Cherime ay pangnanakaw lamang ang pumasok sa loob ng bahay. Kaya nanatili siyang tumahimik. Pero hindi niya alam si amang na ito ay gusto siyang halayin. Tinulak niya sa simula pero diniin sa kanyang liig ang kutsilyo nito. Sa oras na iyon, nabuhayan pa siya ng loob na parang may pumasok na babae sa loob ng kanyang kwarto. Pero si amang na ito, sinabihan niya ang kasama niyang babae na lumabas muna dahil hinalay na niya si Cherime dito. Sa oras na iyon, sobrang takot ang nararamdaman ng biktima na si Cherime. Dahilan ang kasama niyang babae na pumasok sa kanyang kwarto ay agad rin ito sumunod kay amang at lumabas. Pagkatapos nilapitan siya ni amang at lumaban si Cherime, itinulak niya ito ng malakas. Pero nagalit si amang sa ginawa ni Cherime sa pagkatulak sa kanya. Kaya doon na siya sinaksak ni amang. Doon na napasigaw si Cherime at agad naman tinakpan ni amang ang kanyang bibig nito para hindi mag-ingay. Dahil sa natamo niyang sugat sa pagkasaksak sa kanya ay nakaramdam na siya ng panghina nito. Pagkatapos, tinuloy ni amang ang masamang pakay niya kay Cherime sa pangahalay nito. Pagkatapos, tinawag na ni amang ang kanyang mga kasamahan at tumakbo na sila palabas sa loob ng bahay. Habang si Cherime naman ay hinabol niya ang isang lalaki sa mga grupo nila. Agad sinunggaban ni Cherime ang lalaki at doon na nahulog ang kanyang bulo nito at tinuloy na kumadali ang pagtakas. Habang sa labas ng kanilang kalye ay napakatahimik dahil lahat ng kapitbahay ay mahimbing nang natutulog. Sa nararamdaman na sakit, tinamo niyang sugat, pinilit ni Cherime makalabas ng bahay. Sa naiwan niyang lakas sa kanyang katawan, nagawa pa niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Mabuti naman may nakarinig na kapitbahay sa kanya. Ang kanyang kapitbahay agad siyang lumabas para alamin kung sino ang humingi ng tulong. Nakita niya si Cherime na naklumpasay sa kalsada, walang salawal at naliligo sa sarili niyang dugo. Agad siyang tinulungan ng kanyang kapitbahay at tumawag ng ambulansya para dalhin sa ospital. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakaabot sa ospital. Binawian ng buhay si Cherime ilang araw na lamang sa nabago ang kanilang graduation. Ayon sa pag-imbestiga, nakita nila kung saan dumaan ang mga salarin. Nakita rin nila ang isang murder weapon. Pero sa oras na iyon, wala pa silang ideya kung sino ang mga salarin na ito sa pagpaslang sa biktima at pagnanakaw. Ang tangi lamang nakita sa krimen na iyon ay si Cherime lamang. Ang itak na ginamit sa pagpaslang sa biktima na Cherime ay kakaiba. Mas mahaba ito kaysa ordinaryong itak. Ang sugat sa dibdib ng biktima ay malalim at naging sanhi ng kanyang pagkamatay nito. Maliban pa sa saksak na tinamo ng biktima sa dibdib ay may isa pang siyang sugat sa gilid nito.
Ayon pa sa kanilang pag-imbestiga, kinumpirma ng mga pulis na pagnanakaw ang motibo ng mga salarin. Maraming mga gamit ang nawawala katulad lamang ng laptop, cellphone at pera ng biktima. Nasiguro ng mga pulis ang isang bagay lamang na ang gumawa sa krimen na iyon ay hindi big time na mga salarin. Ang iba pang mga gamit ay hindi naman tinangay ng mga magnanakaw. Habang ang mga pamilya ng biktima na si Jeremy ay bumagsak ang mundo nila. Sa oras na pinaalam na sa kanila ang sinapit na kamatayan nito. Ang apektado sa sinapit na kamatayan ni Jeremy ay ang kababata niyang kapatid na si Emma. Dahilan siya ang pinakamalapit sa biktima. Tinanong sila ng mga pulis kung may nabanggit ba si Jeremy na may pinagdudahan ito. Pero wala rin silang nakuhang impormasyon sa pamilya ng biktima. Dahil wala naman na ikinakwento si Jeremy sa kanila. Kaya ang mga pulis ay lumalapit sa mga kapitbahay at nagsimula na silang magtanong. Kung may nakita ba sila o narinig na ingay sa oras ng mangyari ang krimen na iyon. Ang gamit na ginamit sa pagpaslang sa biktima ay pinakita rin nila ito. Pero wala pa rin nakakilala kung sino ang may-ari sa itak na iyon sa una nilang tinanungan. Halos ang mga pulis ay nawala ng pag-asa kung sino ang mga salarin na ito. Halos nakarating na sila sa looban ng kanilang lugar. May isang residente na ang pangalan ay si Bunso. Ang natigilan sa oras na pinakita ng mga pulis sa kanya ang isang itak na ginamit sa pagpaslang sa biktima. Hindi nagtagal, sinabi niyang kilala niya ang may-ari na bulo na iyon. Kilala niya rin ang mga grupo nito na palagi niyang kasama nito. Talagang alam ni Bunso ang gamit na iyon ay ang taong kakilala niya. Kaya binanggit niya ang pangalan na Warren Amarga alias Amang. Nakita niya rin na bitbit ni Warren sa oras na nagiinuman ang mga grupo. Niyaya si Bunso na uminom kahit isang baso lamang. Dahil sa pakikisama, agad naman siyang uminom. Hanggang sa nakita ni Bunso, nahulog ang itak na bulo ni Amang. Hanggang niyang tinanong si Amang kung para ba kanino ang itak na iyon. Sagot naman ni Amang ay may pagkagamitan lamang siya mamaya. Hindi na ni Bunso pinansin ito pagkatapos niyang tanungin si Amang tungkol sa kanyang itak. Agad siyang umalis sa mga grupo ni na Amang sa oras na iyon. Ang mga grupo ng mga pulis agad silang kumilos para hulihin at hanapin si Warren Amarga alias Amang. Talagang hindi nagkamali si Bunso sa sinabi nito. Sa oras sinuli sila ay magkasama sila 5 grupo. Pinalibutan na sila kagad ng mga pulis kaya hindi na sila nakatakas. Dinala na ang mga salarin sa police station. Agad silang umamin na sila ang gumawa sa krimen na iyon. Habang si Amang naman ay nagsabi na siya lamang ang nagsamantala sa biktima na si Jeremy. Pero ayon sa mga salaysay sa mga kasamahan niya na si Amang matagal na pala may pagnanasa sa biktima na si Jeremy. Tuwing makikita niya ito sa bakuran at nagwawalis o pumupunta sa kanyang paaralan. Kaya damay ang mga grupo nila sa pagnanakaw, pagpaslang sa biktima. Ang 2 minor de edad ay nasa DSWD hanggang umabot na sila sa tamang edad na. Salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta at mag-like na rin sa ating mga videos at mag-subscribe. Sa inyong aking pasasalamat at pagpapalaga. Magandang araw sa ating lahat. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe